pero hindi ko na makita yung dagat. Sa laki ng seawall, hindi ko na makita yung dagat. 'Di ba? Napakaganda sana, pero sa tingin ko sayang yung ano doon. Well, yun lang yung nakikita kong sana if money spent wisely, ang dami pa nating infrastructure na pangangailangan. Wag naman sana doon sa mga infrastruktura di na kailangan. So that's all, Mr. Chair. Thank you, Secretary Dizon. Thank you, Senator Mr. JV. Chairman, may quickly Yes, respond lang po. Unang-una po, again, maganda po talaga yung observations ni Senator JV, Mr. Chairman, dahil siya po mismo nakakakita kapag siya umiikot, no? Either nagbabike o nagmumotorsiklo. Una po, on October 7, we issued a nationwide suspension of road reblocking. Nationwide po yan. At meron lang kami, ang sinabi ko po sa mga RDs na nandito sa likod ngayon, mga DEs, na para matuloy, i-justify nyo kung bakit i-road reblock. Kailangan nyo i-justify. And I've asked, especially now we have new OIC USEC for technical services, we need a very clear policy. Kailan lang ba dapat mag-reblock? Kasi ngayon, hindi ho natin, matatawa ka, Mr. Chairman, kung makikwento ko lang sa inyo lahat ng mga Viber na nakukuha ko at mga palusot na nakukuha ko sa mga DE na sinasabi, sir, sira na yan eh. Sabi ko, paano mo nalaman na sira? Basta sir, sira na yan. Ganun ang sagot sa akin, sir eh. No? So, hindi na po pwede yun. There has to be very clear parameters kung kailan dapat mag-reblock. Alam naman nun natin, may mga times na sira na talaga, kailangan mag-reblock. Halimbawa po, yung daang Maharlika natin. Ang problema ko nangyayari, yung mga dapat i-reblock at ayusin, hindi yun ang ginagawa. Ang ginagawa, yung mga maayos, yun ang sinisira. So, yun po, kailangan po nating magbago doon. So, that is, that will be ongoing po at ipipresenta po namin sa Senate once that clear criteria is ready. Sa asphalt overlay naman po, ganun din. No? Kailangan po klaro, kailan ba dapat ang asphalt overlay? Minsan po, maayos na maayos ang kalye, i-overlay. At ito po masakit, yung quality po ng overlay, yung asfalto, hindi po sumusunod sa tamang standard. So yun po, syempre po, kasi kung isang ulan lang, bubutas na, gagawin ulit, papatungan ulit. So, kailangan po talaga mabago yun. No? And it really starts with the criteria, with the guidelines ng departamento. Kasi kung wala pong guidelines, walang criteria, magkakanya-kanya po lahat ng DE. Ano na lang kung sabihin ni DE ganito, DE ganyan, sige, bakbakin na natin to, o kaya i-overlay na natin to. So yun din po ang aking iniutos sa ating bagong OIC for Technical Services and Convergence. Salamat po. Siguro last point na lang, in my observation as a experience as former mayor, siguro I'm sure our chair would agree to this. Doon po sa asphalt overlay, nabanggit ko nga kayo, sinubok ko na kayo, minsan madalas mataas na kayo sa bangketa sa sidewalk. Siguro kung pwedeng yung magandang konkreto, mas maganda wag na i-asphalt overlay. Kasi pag in-overlay nyo, tama ho kayo, because of the quality of asphalt that is what was being used before, ilang taon lang, maulan na lang, isang bagyo lang, yung tuloy-tuloy, bakbak na. Hindi ko alam kung sinasadya yun, baka siguro sinasadya para taon-taon may gawin. Ano pong sinasadya yun? Pero meron namang asphalt overlay that kung nasa specs po, palagay ko mas maganda, smoother, mas maganda sa kalye, lalo sa mga wear and tear ng mas friendlier sa mga sasakyan. Kung ganun yung quality, okay lang po, especially the national highways. Pero kung sa amin nga, sabi ko sayang yung semento namin, matagal na, pero kung i-overlay lang na asphaltong malasado, after 1 year, 2 years, sigurado bakbak na. So yun lang po, I hope you'll take note of that. Thank you, Mr. Definitely, Mr. Thank you, Secretary Dizon. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. The next will be Senator Legarda.